Mga kababayan, nasaksihan ng mundo ang mga pinakanakakakabang na oras ng ideklara ng Iran ang espesyal na karapatan para lamang sa mga barko ng Tsina na dumaan sa Strait of Hormuz noong ika-4 ng Abril. Marahil inakala ng Beijing na hawak na nila sa kanilang mga kamay ang kapalaran ng kanilang enerhiya. Ngunit 24 na oras lamang ang lumipas, gumawa ng isang hakbang na mas mataas ang antas ang Washington na ikinagulat ng lahat. Mahigit 20 oil tanker ng Iran ang pinalubog sa isang malawakang operasyon sa himpapawid at karagatan. Espesyal dito, sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 80 taon, isang submarino ng Amerika ang nagpakawala ng torpedo upang wasakin ang isang tunay na target, isang tahimik na mensahe ng kamatayan na direktang ipinadala sa Tehran. Hindi lamang ito natapos sa karagatan. Ang mga nakakagulat na ulat tungkol sa isang pananalakay sa lupa ng mga puwersang Q mula sa hangganan ng Iraq ay nagpapakita na hindi na ito isang babala, kundi isang pagkubkob na naglalayong tuluyang paralisahin ang sistema ng rehimeng Islamiko. Maililigtas kaya ng dalang-daan na araw na reserbang langis ang ekonomiya ng Tsina ngayong nagbago na ng may-ari ang daluyan ng buhay sa Hormuz at nagsimula ng baliin ng Israel ang kapangyarihan ng Iran sa kanluran? Mayroon pa bang alas ang Tehran para baliktarin ang sitwasyon? Ating alamin. Noong ika-40 ng Abril, biglang ipinahayag ng Iran na tanging mga barko lamang ng Tsina ang maaaring dumaan sa Strait of Hormuz. Inakala ng Beijing na mapapanatag na sila dahil hindi na mapuputol ang kanilang supply ng enerhiya. Ngunit kinabukasan, ika-5 ng Abril, gumawa ng isang nakakagulat na tugon ang Amerika. Inatake nila ang mga oil tanker mula sa Iran na nagresulta sa pagpapalubog ng mahigit 20 barko ng rehimeng ito. Sa madaling salita, anumang oil tanker na lalabas mula sa Iran ay papalubugin. Paano natin dapat unawain ang pangyayaring ito? Bukod sa pagsakal sa supply ng enerhiya ng Tsina, sinira rin ng Amerika ang mismong estratehiya na inilatag ng Iran. Ipagpalagay nating balak gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz para sa flow control. Ibig sabihin, binibigyan nila ang kanilang sarili ng karapatang isara ang daan para sa kanluran habang bukas ito para sa Tsina. Ngayon, winasak na ng Amerika ang mismong planong iyon ng Iran. Una, hindi nila pinahintulutan ng Iran na magkaroon ng kapangyarihang magbigay ng permiso sa pagdaan sa pamamagitan ng mabilis na pag-angkin ng superioridad sa himpapawid at pagwasak sa kakayahan nitong kontrolin ang karagatan, pag-atake sa mga barko, base at command centers. Nagpadala ng mensahe ang Amerika na hindi ang Tehran ang magpapasya kung sino ang maaaring dumaan. Kami sa Washington ang nagtatakda ng pulso sa himpapawid at karagatan. Sunod, pinutol nila ang daloy ng pera para sa digmaan, hindi lang ang ruta ng transportasyon. Alam nating nabubuhay ang Iran sa pag-export ng enerhiya at sa kanilang network ng pag-iwas sa sanctions. Kapag tumaas ang panganib sa karagatan, tumaas ang insurance para sa digmaan, napilitang manatili sa daungan ang mga barko at nasira ang supply chain. Ang bawat bariles ng langis na ibebenta ng Iran ay nagiging mas mahirap, mas mahal at mas mabagal maipadala. Ang epekto nito ay didirektang tumatama sa Tsina. Maaaring gustong bilhin ng Beijing ang murang langis ng Iran, ngunit kapag ang gastos dahil sa panganib at transportasyon sa dagat ay tumaas ng husto, mapipilitan silang harapin ang isang dilema. At panghuli, inilalagay ng sitwasyong ito ang Tsina sa posisyon kung saan kailangan nilang mamili. Ililigtas ba nila o pababayaan ang kanilang kaalyado? Kung talagang bibigyan ng prioridad ng Iran ang mga barko ng Tsina, ito ay magiging isang patibong. Kung dadaan ng Tsina, ituturing silang isang panig na nakikinabang sa digmaan at bibigyan ng responsibilidad sa politika.
Kung hindi naman dadaan ang Tsina sa Strait of Hormuz, para na rin nilang inamin na wala silang sapat na lakas upang protektahan ang kanilang pinakamahalagang daluyan ng enerhiya para sa kanilang ekonomiya. Tingnan natin ang datos ng reserbang enerhiya ng mga bansa sa Asya upang makita na ang Tsina, kahit na sinasabing napakalaki ng kanilang reserba, ay makakatagal lamang ng 200 araw. Gaano man kalaki ang aktwal na reserba ng Tsina o gaano man katagal sila makatagal, hindi nila maikakaila na ang kapangyarihang magpasya sa Hormuz ngayon ay wala sa pangako ng Iran, kundi nasa kakayahang kontrolin ang lugar ng sinumang nagahari sa himpapawid at karagatan. At sa kasong ito, iyon ay ang Estados Unidos, ang kalaban na pinakakinatatakutan ng Beijing. Kumilos ang Estados Unidos batay sa purong lohika ng militar. Kinuha ang sapat na superioridad sa himpapawid at karagatan upang gawing isang basurang papel na walang bisa ang anumang espesyal na pabor mula sa Tehran. Sa mas malalim na antas, ito ay isang napakahirap na sitwasyon para sa Beijing dahil ginagawa nitong isang bagay na lubhang mapanganib ang dating bentahe ng pagbili ng langis mula sa Iran. Ang Tsina ang pangunahing destinasyon ng langis ng Iran sa loob ng maraming taon. Alam nating lahat iyan. At ang langis ng Iran ay dumadaloy patungo sa Tsina sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga mekanismo ng kalakalan at transportasyon. Ngunit nang kontrolin ng Amerika ang himpapawid at karagatan sa bukana ng Hormuz, nagbago ng 180 degrees ang lahat. Hindi mo kailangang palubugin ang bawat barko. Sapat na naipaintindi sa merkado na ang bawat paglalayag ay may kaakibat na panganib. At kapag sapat na ang taas ng panganib, ang kadena ng kalakalan ay kusa ng hihina at titigil, at iyon ay sapat na. Ang isang malaking ekonomiya ay hindi mamamatay dahil sa kakulangan ng langis sa loob ng isang linggo, ngunit unti-unti itong mamamatay dahil sa kawalan ng katatagan sa daloy nito. Dahil hindi maitakda ng mga negosyo ang kanilang gastos, hindi makumpirma ng mga pabrika ang kanilang mga materyales, hindi ma-finalize ng sistema ng logistic ang kanilang mga schedule, at kailangang harapin ng pera ang biglaang pagtaas ng presyo ng inaangkat. Sa puntong iyon, mapipilitan ng Tsina na gamitin ang kanilang reserbang oxygen tank. Ibig sabihin, kailangan nilang maglabas mula sa kanilang imbakan upang mapanatili ang presyo, patatagin ang lipunan, at panatilihin ang takbo ng produksyon. Ngunit habang mas marami silang inilalabas, mas mabilis na nauubos ang oras sa hourglass. Haharapin ng Beijing ang isang nakakatakot na tanong. Kung magpapatuloy ang pagkubkob na ito, ano pang konsesyon ang susunod na kailangan nilang ibigay? Dati, maaring isipin ng Tsina na kailangan ng Tehran na bilhin nila ang kanilang langis. Sila ang malaking customer, kaya mayroon silang pribilehiyo. Ngunit nang alisin ng Amerika ang kapangyarihang mag-regulate mula sa mga kamay ng Iran gamit ang kapangyarihang militar, natanto ng Tsina ang isang mapait na katotohanan. Ang pribilehiyo sa kalakalan ay hindi mananalo laban sa kapangyarihang kontrolin ang mga ruta ng transportasyon. Ang hakbang na ito ay mas mapanganib sa antas ng politika. Kung talagang balak ng Iran na bigyan ng prioridad ang mga barko ng Tsina, iyon ang paraan ng Tehran upang hilahin ng Beijing sa gulo gamit ang lubid ng interes. Kung gusto mo ng langis, kailangan mong protektahan ang daanan ng langis. Ngunit inilagay ng Amerika ang Tsina sa isang sitwasyon kung saan sila ay naiipit sa gitna. Ito ang bagay na labis na kinaiinisan ng Tsina, ngunit hindi pa nila alam kung paano lulutasin. Inanunsyo ng Pentagon noong ika-5 ng Abril na simula noong gabi ng ika-4 ng Abril at sa mga susunod na araw, ang himpapawid ng Iran ay ganap na kokontrolin. Inatake o pinalubog ng mga puwersa ng Amerika ang mahigit 20 barko ng rehimeng Tehran. Ang lakas militar ng Amerika ay ganap na naipakita.
Isang puntong dapat tandaan ay ang pagpapalubog ng Amerika sa isang barko ng Iran gamit ang torpedo mula sa isang submarino. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng isang submarinong Amerikano mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi lamang ito isang simpleng detalye ng militar para ipagmayabang ang lakas pandigma. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan at isang paraan ng Amerika upang baguhin ang mga patakaran ng laro gamit ang pinakamahirap, makitang lakas ang lakas sa ilalim ng tubig. Sa modernong digmaan, karamihan sa mga pag-atake ay may tunog, ibig sabihin may eroplanong lumilipad, may missile na tumatama, may radar na bumubukas at may media na nag-uulat. Kahit na masakit para sa kalaban, mayroon pa rin silang isang bagay na maaaring ikonsola sa kanilang sarili. Alam nila kung saan nanggaling ang atake, anong ruta ng paglipad, aling lugar ang mapanganib, at maaaring kahit paano ay mahulaan ang susunod na galaw. Ngunit ang submarino at torpedo ay ibang kwento. Ito ay isang tahimik na kamatayan. Ang nakikita lamang ng kalaban ay ang resulta, habang ang kamay na gumawa nito ay halos hindi nakikita. Ang kahalagahan nito ay inaalis nito ang ilusyon ng kaligtasan ng Iran at ng sinumang nagmamasid. Kung ang isang barko ng Iran ay maaaring palubugin ng isang torpedo, kahit na sa mas malawak na karagatan at hindi kinakailangang malapit sa Hormuz, ang lahat ng ideya tulad ng ligtas kapag malayo, iwasan ang rutang ito para makaligtas o magtago sa gray zone para mabuhay ay magsisimulang mawalan ng halaga. Sa ibabaw ng tubig, makikita mo pa ang barko ng kalaban, mahuhulaan mo pa ang linya ng abot tanaw. Ngunit sa ilalim ng tubig, wala kang makikita. Nang buksan ng Estados Unidos ang pintong iyon, ginawa nilang isang lugar ang karagatan kung saan hindi na alam ng kalaban kung paano iiwasan ang panganib. At nang sabay-sabay na umatake, nang malakas ang Estados Unidos sa himpapawid at karagatan habang nagpapakawala rin ng isang atake mula sa ilalim ng tubig, lumilikha sila ng isang napakalinaw na pakiramdam. Hindi na sapat ang lakas ng Iran upang maging tagapamagitan sa Hormuz. Dahil mismong Iran ay hindi na kayang tiyakin ang kaligtasan ng sarili nilang mga puwersa sa dagat, paano pa nila matitiyak ang kaligtasan ng iba tulad ng Tsina? Ang pag-atake gamit ang submarino ay mayroon ding napakabigat na psikolohikal na kahulugan. Pinipilit nito ang kalaban na mapunta sa isang estado ng patuloy na tensyon. Ang isang fleet na inatake mula sa himpapawid ay alam na kailangan nilang palakasin ang kanilang air defense. Ang isang fleet na binabantaan ng mga missile mula sa baybayin ay alam na kailangan nilang panatilihin ang kanilang distansya. Ngunit kapag tinutugis ng isang submarino, kailangang mamuhay ng kalaban sa isang malabo at hindi nakikitang takot. Hindi nila alam kung ano ang nasa ilalim nila. Bawat paglalayag ay nagiging isang mas magastos na kalkulasyon. Kailangan ng mga pamamaraan laban sa submarino, kailangan ng mga helicopter na may sonar, at ang pinakamahalaga, kailangang tanggapin na kahit gawin na ang lahat, maaaring hindi pa rin ito sapat. Sa huli, ito rin ay isang mensahe para sa ikatlong tagapanood, lalo na sa Tsina, tungkol sa kapangyarihan ng hukbong dagat ng Amerika. Ito ay lalong makabuluhan ngayong kamakailan lamang ay dinagdagan ng Tsina ng 7% ang kanilang budget sa depensa at inaasahang magkakaroon ng pinakamalaking fleet sa mundo na hihigitan pa ang Amerika. Ngunit ngayon, nakikita natin na bagaman maaaring mas kaunti ang mga barkong pandigma ng Amerika, ang kanilang kahusayan sa labanan ay tiyak na hindi maaaring maliitin ng Tsina. Maraming beses na nating napag-usapan sa maraming programa na sa anumang digmaan o para sa anumang naghaharing rehimen, ang lehitimidad ay palaging isang napaka-epektibong panangga sa lahat ng pagkakataon. Pagsapit ng ika-5 ng Abril, lumitaw ang mga impormasyon na hindi pabor sa Iran at humahamon sa lehitimidad ng rehimeng ito.
Ang pinakamalaking dehado nila sa ngayon ay hindi kung sila ba ay matigas o malambot, kundi ang katotohanang sila ay nakakulong sa isang naratibo kung saan habang mas nagpupumiglas sila, lalo lamang nilang sinasakal ang kanilang sarili. Nang gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz bilang panggipit, nais nilang gawing isang baraha ang enerhiya upang tingnan sila ng mundo bilang isang regulator. Sinumang nais ng kapayapaan ay kailangang magbigay daan sa kanila. Ngunit ang naging reaksyon ay kabaligtaran. Ang mga bansang umaasa sa enerhiya, lalo na ang mga industrialisadong ekonomiya sa Asya, ay napakapraktikal. Hindi nila kailangang mahalin o kamuhian ang Iran. Kailangan lang nila na hindi maputol ang kanilang supply chain at iyon ay sapat na. Kaya't sa sandaling tumaas ang panganib sa Strait of Hormuz, ang mga kliyenteng iyon ay agad na bumalik sa kanilang matibay na prinsipyo. Ang katatagan ng daloy ay mas mahalaga kaysa sa anumang argumento sa politika. At nang kamakailan ay iginiit ng Japan na tutol sila sa isyung nuklear at nanawagan sa Iran na itigil ang mga kilos na nagdudulot ng kawalang tatag. Hindi lamang ito isang moral na pahayag. Iyon ay isang diplomatikong paraan ng pagsasabi na, kung gagawin ninyong sandata ang enerhiya, papanig kami sa mekanismong nagpoprotekta sa mga ruta ng enerhiya. At sa rehiyon, ang mekanismong iyon ay kasalukuyang pinamumunuan ng Estados Unidos. Ang pangalawang dehado ng Iran ay lumitaw ng ang kwento ay hindi na tungkol sa Iran laban sa Amerika, kundi naging Iran na nagbabanta sa normal na pamumuhay ng mga sentro ng kalakalan sa Gulpo. Sa sandaling akusahan ng mga karatig bansa sa Gulpo ang Iran na tinatarget ang mga paliparan, hotel o infrastrukturang sibil, agad na magbabago ang sentimiento. Dahil ang mga bagay na iyon ay simbolo ng isang normal na araw. Mga taong lumilipad para sa negosyo, turismo, kalakalan, pagdaraos ng mga kumperensya at pagtanggap ng mga mamumuhunan. Sa sandaling maramdaman na ang isang normal na araw ay seryosong nanganganib, ang mga gobyerno sa Gulpo ay automatikong lilipat sa mode ng pagprotekta sa sistema, pagpapalakas ng air defense, paghihigpit ng seguridad, paghingi ng garantiya para sa mga koridor sa himpapawid, at pagiging handa na makipagtulungan ng mas malalim sa panig na may kakayahang magbigay ng mabilis na proteksyon. Sa katotohanan, iyon ay ang Amerika at mga kaalyado nito. At isang mahalagang bagay, kapag ang Iran ay naikabit sa imahe ng pag-atake sa infrastrukturang sibil, nawawalan sila ng kakayahang maglaro ng divide and conquer. Dati, maaaring umasa ang Tehran na magkakaroon ng pagkakahati-hati. Ilang bansa ang mananatiling neutral. Ang ilan ay nais lamang ng pagkakasundo at ang ilan ay nais manatili sa labas upang unahin ang pagpapanatili ng kalakalan. Ngunit kapag ang pakiramdam ng banta ay kumalat sa sektor ng sibil, ang sentimiento ng neutralidad ay mabilis na nawawala. Dahil ang neutralidad ay umiiral lamang kapag ang panganib ay nasa labas ng hangganan. Sa sandaling ang panganib na iyon ay umabot sa mga paliparan, hotel at daungan, nauunawaan ng lahat ng bansa na kung mananahimik sila ngayon, sila ang susunod na biktima. Kaya, sa halip na ma-isolate, ang Amerika ay nabigyan ng isang bagay na palagi nilang kailangan sa bawat komprontasyon, ang lehitimidad upang protektahan ang kaayusan. Ganoon kahalaga ang lehitimidad. Sa mas malalim na antas, nahuhulog ang Iran sa isang kabalintunaan. Nais nilang gamitin ang Strait of Hormuz upang pahirapan ang iba. Ngunit ang mismong hakbang na iyon ang nagiging dahilan upang tingnan ng mga ekonomiyang umaasa sa inaangkat na enerhiya ang Iran bilang isang hindi mapagkakatiwalaang variable. Kapag ikaw ay tiningnan bilang isang panganib, kahit na nakakapag-export ka pa ng langis, unti-unti kang mawawalan ng mga kaalyado sa politika, hindi mga kliyenteng bumibili ng langis,
kundi ang mga bansang handang ipagtanggol ka sa diplomatikong entablado. At iyon ang mga pinakamahalagang bansa. At kapag numipis ang proteksyong iyon, mas madaling bigyang katwiran na kailangan ang bawat ataking militar ng kalaban. Bawat hakbang ng blockade o pagbabantay sa karagatan ay mas madaling tanggapin bilang makatwiran. At bawat pagtugon ng Iran ay mas madaling bigyang kahulugan bilang isang mapanganib na pagpapalala ng sitwasyon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan sa Iran. Ang mga mamamayan ay hindi pa nagrarally sa mga lansangan at wala pang anumang hakbang na maituturing na pagpapatalsik sa gobyerno. Ngunit noong ika-5 ng Abril, lumabas ang mga ulat na libu-libong sundalong Kurd sa Iraq na suportado ng Estados Unidos ang naglunsad ng isang pananalakay sa lupa sa Iran. Ito ay nagmamarka ng isang malaking paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Isang opisyal ng Amerika ang nagbunyag ng impormasyong ito sa Fox News. Kung ang impormasyong ito ay hindi isang smokescreen, ito ay isang pinag-ugnay na pag-atake mula sa dalawang direksyon, sa himpapawid at sa lupa. Ang isang atake mula sa himpapawid ay maaaring makasira ng mga pasilidad, ngunit pinapayagan pa rin nito ang gobyerno ng Iran na isalaysayin ang kuwento na sila ay binobomba mula sa labas. Ngunit ang isang pananalakay sa lupa na nagaganap sa hangganan ay lumilikha ng ibang pakiramdam. Ito ay ang pakiramdam na ang hangganan ay nalusutan, ang teritoryo ay napasok, at ang estado ay hindi na isang selyadong takip. At sa mga rehimeng kumokontrol sa pamamagitan ng lakas, ito ang pinakaiiwasan dahil ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa mga tangke o missile, kundi sa paniniwala na walang sinuman ang maaaring tumawid sa hangganan ng hindi napaparusahan. Kung mayroong isang puwersang nakapasok kahit na ilang daan o ilang libo lamang, mapipilitan ng Tehran na gawin ang tatlong bagay ng sabay-sabay: magdagdag ng tropa sa hangganan, higpitan ang seguridad sa mga lungsod, at maglunsad ng isang kampanya ng pagtugis sa loob ng bansa. Ang tatlong gawaing iyon ay naglalagay sa makinarya ng Estado sa isang sitwasyon kung saan sila ay nakikipaglaban habang nagbabantay, at habang nagbabantay, natatakot na malantad ang kanilang kahinaan. Kapag ang mga puwersa ng seguridad ay nahati, kapag dumami ang mga checkpoint at kapag tumindi ang mga pag-aresto at inspeksyon, ang buhay ay magiging mas mahirap, ang ekonomiya ay hihinto, at siyempre, mas madaling maipon ang galit ng lipunan. Ngunit sa kabilang banda, ang hakbang na ito ay mayroon ding tiyak na panganib. Maari itong tulungan ng Tehran na bumuo ng isang maginhawang balangkas ng impormasyon upang gumanti sa psikolohikal na paraan, na hindi na ito isang hidwaang pampolitika, kundi isang banta ng pagkakawatak-watak ng bansa. At ang takot na mabuwag ang bansa ay minsan nagiging dahilan upang kahit ang mga hindi gusto ang gobyerno ay pansamantalang isantabi ang kanilang mga hinaing dahil natatakot sila sa mas masahol na senaryo: kaguluhan, digmaang sibil, at teritoryong pinaghati-hatian. Ito ay direktang makakaapekto sa kanilang buhay. Kaya kung tatanungin natin kung ito ay lumilikha ng presyon sa loob ng Iran, ang sagot ay oo, ngunit ito ay sa isang mas malalim at mas mabagal na paraan. Hindi nito kinakailangang maging sanhi upang agad na mag-alsa ang mga tao sa mga lansangan, ngunit pinipilit nito ang gobyerno na harapin ang sarili nitong problema, pataasin ang panunupil at patibayin ang kontrol. At sa prosesong iyon, lumilikha ng karagdagang alitan sa lipunan. Kapag tumagal ang digmaan, ang alitang iyon ay magkakaroon ng pagkakataong maging isang reaksyong pampolitika. At iyon mismo ang layunin ng mga ganitong uri ng hakbang. Hindi kailangan ng isang gabing pagbagsak, sapat na nasa bawat araw na lumilipas. Kailangang magbayad ng karagdagang presyo ang Tehran sa loob ng bansa upang manatiling nakatayo. Pagsapit ng hapon ng ika,
6 ng Abril, nagpatuloy ang pag-atake ng Amerika kasama ang Israel at sa pagkakataong ito sa kanlurang bahagi ng Iran. Kapansin-pansin, ang rehiyong ito ng Iran ay parang isang braso na nakaunat sa kanilang larangan ng digmaan. Ito ay malapit sa hangganan ng Iraq at mas malapit sa direksyon ng operasyon patungo sa Gulpo at Israel kaysa sa maraming ibang lugar. Dito karaniwang nakakonsentra ang mga bagay na tumutulong sa Iran na gumanti, mga imbakan ng armas, mga lugar kung saan nakatago ang mga missile at UAV, mga lokasyon para sa mga launcher, mga mabilis na ruta ng transportasyon patungo sa frontline, at lalo na ang mga mata ng air defense tulad ng radar at mga command and control station para sa air defense. Ang Amerika at Israel ay umaatake batay sa isang napaka-praktikal na lohika. Nais nilang maubusan ng paraan ang Iran upang epektibong gumanti. At para mangyari iyon, kailangan nilang atakihin ang 3 bagay. Una, bulagin sila. Sirain ang mga radar, sirain ang mga istasyon ng pagbabantay upang mahirapan ang Iran na maagang matukoy, subaybayan ang mga target at i-coordinate ang pagharang. Pangalawa, baliin ang kanilang kamao. Atakihin ang mga imbakan ng bala, imbakan ng gasolina, mga pasilidad para sa pagtatago at pagpapanatili ng mga missile at UAV at mga lugar kung saan maaaring ilunsad ang mga ito upang mabawasan ang bala ng Iran at mapabagal ang kanilang pag-atake. At pangatlo, putulin ang kanilang sistema ng nerbiyos. Atakihin ang mga command and communication center upang kahit mayroon pang armas ang Iran, mahihirapan silang mag-coordinate para sa malalaking counter-attack at mahihirapang piliin ang pinakamainam na oras at direksyon ng pag-atake. Kaya't makikita natin na sinusubukan ng Amerika na pilitin ang Iran sa negotiating table sa pamamagitan ng pag-atake sa mismong bagay na nagtatakda ng kanilang bargaining power, ang kanilang kakayahang gumanti at mag-counter-attack. Kung gayon, anong mga variable pa ang mayroon ng Iran upang makapasok sa negosasyon nang hindi nagsisimula sa isang napakahinang posisyon? Mayroon pa, ngunit karamihan ay mga leverage upang mapabuti ang kanilang posisyon, hindi para baliktarin ang takbo ng digmaan. Ang unang variable ng Iran ay ang mapanatili ang isang kontroladong kakayahang gumanti. Hindi kailangang manalo ng Iran. Kailangan lang nilang patunayan na kung pahahabain ng kalaban ang labanan, ang halaga nito ay patuloy na tataas at magiging hindi komportable. Ngunit kailangan itong maging kontrolado, isang uri ng pag-atake na nagpapahirap sa kalaban nang hindi ginagawang isang walang habas na umaatake sa mga sibilyan ang kanilang sarili. Dahil kung mangyayari iyon, tatalikuran sila ng maraming neutral na bansa sa paligid at bibigyan ng mas maraming lehitimidad ang Amerika na lalong higpitan ang kanilang mga hakbang tulad ng ating tinalakay kanina. Sa madaling salita, kung mapapanatili pa ng Iran ang bahagi ng kanilang kamao, magkakaroon sila ng dahilan upang humingi ng isang kasunduan na may mga kondisyon sa halip na tumanggap lamang ng isang ultimatum. Ang pangalawang variable ay ang enerhiya at ang Strait of Hormuz, ngunit hindi sa paraan ng tuluyang pagsasara nito. Sa katotohanan, kailangan lamang ng Iran na gawing mas mapanganib ang ruta ng kalakalan upang magdulot ng presyon sa mga ekonomiyang umaasa sa import. Gayunpaman, ang labis na paghihigpit ay maaaring magkaroon ng kabaligtarang epekto. Maaaring magpanik ang China at iba pang mga bansa sa Asya, ngunit sila rin mismo ang maglalagay ng presyon sa Iran dahil sila ang direktang naapektuhan. Sa makatuwid, ang Hormuz ay isang baraha upang itaas ang presyo sa negosasyon, hindi isang baraha para sa all-in kung nais ng Tehran na pumasok sa negosasyon na may mga kaibigan pa. Ang ikatlong variable at kadalasan ang pinakamalakas sa diplomatikong entablado ay ang kanilang nuclear program.
Kahit na maraming bansa ang hindi ganap na pumanig sa Iran, natatakot pa rin sila sa senaryo na mabilis na aabot ang Iran sa nuclear threshold. Maaaring gamitin ng Tehran ang antas ng limitadong kooperasyon sa pagsubaybay sa kanilang nuclear program bilang isang bargaining chip upang makipagpalitan ng tigil putukan, pagbawas ng sanctions o mga garantiya sa seguridad tulad ng dati na nilang ginagawa. Ngunit ito rin ay isang espadang may dalawang talim. Kung itutulak nila ang mga bagay ng masyadong malayo, maaari itong magbigay sa kalaban ng mas maraming dahilan upang umatake ng mas malakas. Ang ikaapat na variable ay ang paghila sa laro upang maging isang multi-party negotiation sa halip na isang bilateral na komprontasyon sa Amerika mula sa isang mahinang posisyon. Kung gagawin ng Iran na banta ang pagkalat ng labanan sa enerhiya, paglalayag at katatagan ng rehiyon, maaari nilang mahikayat ang mga tagapamagitan at mga tagapagtaguyod ng interes tulad ng Tsina, Russia, Turkey o ilang mga bansa sa Gulpo na itulak ang isang tigil putukan at maglagay ng presyon sa Estados Unidos. Kapag marami nang nakaupo sa negotiating table, mas mahihirapan ang Amerika na mag-isa na magdikta ng mga patakaran. At siyempre, magkakaroon ng karagdagang baraha ang Iran para makipagnegosasyon. At panghuli, ang internal variable. Ito ay isang variable na hindi rin maaaring baliwalain. May lamat ba ang kanilang makinarya ng gobyerno? Ang isang gobyerno na kontrolado pa rin ang seguridad, napapanatili ang command structure, at iniiwasan ang kaguluhan sa succession ay makikipagnegosasyon sa isang mas magandang posisyon. Dahil hindi maaaring tumaya ang kalaban na sa ilang araw pa ng pag-atake ay babagsak na ang rehimeng Iran. At nangangahulugan ito na ang digmaan sa Iran, ang digmaan sa gitnang silangan, ay hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon. Alam nating ipinahayag ni US President Donald Trump na ang kampanya ng pag-atake sa Iran ay magtatagal ng 4 hanggang 5 linggo. Ngunit sa tingin ko, ang mga pangyayari ay maaaring mas tumagal pa at ang resulta ay tiyak na kailangan nating abangan.